Isang magandang araw mga kalodi, isang magandang maga. So ngayon ako matitingnan nyo, bitak na naman yung lupa dito sa amin. Walang ulan na ilang araw na. Mahigit na isang linggo. So ganito na lang ka yung panahon, no? Hindi talaga umaayon sa mga tanim. Pero tingnan natin yung sa atin dito, kung yun ba umukay na yung mga sibol ng ating binhi dito mga kalodi. Gawa ng nakaraan natin ipinitanim dito. Tingnan natin kung maayos ba ang kanyang pagtubo. Hirap kasi pag kanila dito mga laka-laka lang naman yung mga damo. Maliit pa mga kaludo yung natin palay doon, pero buhay naman nag-green na rin. So medyo tayo yung nahuli dito sa lahat ng magkuhan dito, yung magpaani. RC4 auto yung ating binhi. So pinantabayanan ko kasi itong mga kaludo pag nagkaroon na yan ng mga 2 pirasong ng dahon. Tingnan natin. Ay, maliit pa mga kaludo pero okay naman to ang ganitong, pero hindi masyadong yung pagkasaboy. Medyo ganda naman yung tubo. Tingnan mo naman yung pilapil natin, pero pag ito ay lumaki-laki na ng konti, okay naman na to. Ayan. Marami lang mga pundok-pundok gawa ng yung binhi natin ay na-over na to sa edad niya kasi kagaya yan yung pagkaano kasi nito medyo nalampas ng isang araw, kaya pag inihagis ay hindi nanghihiwalay masyado, hindi naman ilan-ilan naman. Bitak na yung ating lupa, hindi pa bilis bumitak. Nakatubo lang ng palay natin kung daming lamigas. Ito yung problema natin, mauna pa sa palay ito ito na part. Yan. Daming lamigas dito na part yan, bilis tumubo. Tingnan mo dito sa tabihan ay buwan na, tawag doon, bitak na yung lupa natin. Grabe ka yung init. Grabe kabitak yung lupa. Okay sana to kung umulan kahit na mga ilang beses lang sa isang linggo. Ilang beses okay na lang yan. Basta malakas talagang may panlaban itong kuwan natin, kasi yung dito ko kasi mga kaludo ay kuwan to. Mabilis talaga to humupa dito yung kuwan. O dito nga halos walang binhi dito na nangyari. Ubos siguro ng ibon to mga kaludo. Dito na part wala talagang tanim. Dito okay naman masyado. Kuhanan na lang natin mga kaludo. Maraming naka-naka. Ayan. Siguro ng kuwan to, ibon to tsaka manok. Yan ang diferensya pag hindi kung saboy lang, kasi pag talaga ng mga tinutuka ng hayop, wala na. Pag tinutuka ng hayop, simula nang isinaboy ito mga kaludo Sabado linggo to, ilang araw na ngayon, 5. Pero tingnan mo naman yung mga iba dito, marami pang hindi tumutubo gawa ng hindi talaga naulanan.
masyadong kuan. Iwan ko kung kamakasibol pa yan nabilad na to sa init araw-araw Kaya hindi rin natin talaga kontrolado yung panahon. Pag hindi inayunan, medyo tiisin na lang ng palay natin yung ganito. Kagaya dito. Kasi hindi natabunan ng putik dito. Wala tayong tutubong palay yan. Pahirapan yan dito tutubo. Walang ano na putik Ayan na lang yung ating gawin. Okay sana kung mga ganito medyo maputik-putik siya. Daming kuhan mga karudoy, daming lamigas talaga. Hindi ko kasi yan dito mga karudoy na isprayan ng supit. Kaya ito yung naging resulta niya, marami talagang tumubo na lamigas din. Pero antayin na lang natin maka 8 days dito. Sa linggo pa isprayan ko na ito agad ng kuhan, ng grass top. Babalikan ko ito, dadala ko ng pala kasi lalagyan ko to ng ano yung sasara ko yung tilapil para pag umulan ay karoon to ng tubig. Yan muna mga karudoy, update ng ating palayan dito sa itaas. Yung sa ibaba natin ay dadaanan natin dun mamaya kung mas nauna kasi yung itinanim. Tingnan natin kung maganda-ganda na yan dun. Yan. Baby pa, maganda na yan pag nakaganito na siya kalaki medyo maayos-ayos na yan. Pero ngayon sobrang maliit niya pa. 5 days pa lang simula nung isinaboy. Ayan. Sa kanila malaki na Ayan. Sa atin maliit pa. Kaya mga karudoy, babay na muna at daanin natin yung isa nating palayan doon kung ano yung naging sitwasyon doon. Baka makapag-spray na tayo doon bukas. Bye. Kaya mga karudoy, dito na tayo ngayon sa kabila natin. Tatawid tayo ng ilog. Tapos tingnan natin yung ating palay dito kung ano na nangyari. Gawa nun sa kabila kanina ay ganun na yung sitwasyon doon. Dito titingnan natin. At mamaya hahawanan ko yung isa doon na portion sa kabila natin na hindi pa naararo. Gawa ng naano nga tayo ng init dito. Hindi talaga umulan ng maganda-ganda kaya hirap yung ating sitwasyon yan. Gipit tayo sa tubig, hindi tayo anong palayan natin yung makakasurvive yan pag inabot yan ng 2 linggo na walang tubig yan. Apektado na yan. Kailangan na talaga natin gumastos tubig yan. Hindi natin pwedeng pabayaan. Pero pag umulan lang sana kahit sa 1 linggo ay isa lang, hindi makakasurvive yan. Ang problema pag inabot ng mga 2 weeks to 3 weeks yan, wala na yan. Mahirapan talaga mag yung palay niya. At saka yung mga sa mababa na area niya ay hindi na talaga yan matutubigan. Matutubo pala. Dito ang ganda-ganda sana yung ano natin dito, pero tubig sa hamog na lang yung bumubuhay dito mga karudoy tingnan natin paganda-ganda ng sibol niya nakaraan, pero ngayon dito naka na rin. Maraming mga hindi natutuloy dito sa gilid kaya nga hindi talaga naulan kasi natutuyo yung binhi na yung usbong niya ay natutuyo kasi hindi inulanan. Pag inulanan sana yan pare-parehas lahat yan. Problema yung mga usbong ay hindi na anuhan. Mabuti yung dito nagkakamiron pa kasi basa. Tingnan mo dito sila, antala na talaga. Hindi na nakapagtanim. Yung dito natin So bukas halos wala pa naman sibol masyado na kuan nga dito. Nada mo. Titingnan natin mga karudoy wala kasi nung mga damong tumubo talaga. Kasi ito ay nasupit naman kasi ito. Ganda-ganda talaga pag naisupit.
Kasi kung ikukumpara ko doon sa kabila, hindi natin na isupit doon. Tingnan mo naman doon kanina, maraming mga tumutubo. Pero kahit dito, pero pag dito rin naman sa hindi basa, tutubo talaga yung damo. Matig dalawang kaya dapat dito pananan natin to ng maaga. Antayin natin mga linggo na lang siguro, this ayan, mga gilid ayan. Pero yung mga gitna naman wala naman, so kaunting kuwan lang naman to. Yan yung mga talagang sa gitnang gitna, bibihira ilamigas dito sila naipon sa gilidan. Ito may mga chicken doon, yung mga manok nila, nahayaan lang nila, inaapakan yung ano natin yan, palay. So ganun lang mga kadudoy, yung sa mga gilid-gilid ng pilapil, yun yung maraming damo. So, dapat mabawasan yan. So mga Sabado na lang siguro. Wala tubig grabe, bitak na. Tingnan mo yung mga kadudoy, bitak na. Ayan yung pa natin. Pero hindi naman ako nangangamba dyan, kasi kung sakasakali talaga tayo may pagkuhanan na tubig dyan, kaso nga lang magagastusan tayo, at saka dadaan lang naman tubig dito, hindi naman to tatagal. Sayang, mga isang araw mo rin na tubigan yan hanggang dun dadaan lang yung kwan dyan. Lalo dito kailangan natin ito lagyan ng kwan, kasi dito bubuhos ng tubig natin, babalik sa ilog to, sayang kasi wala ng pilapil. Dapat andun talaga. Maganda naman sana yung sibol na palay natin. Dito nga mga kadudoy, ang tala talaga sila ang tubig kaya pahirapan talaga. Ang mga chicken doon, mauwi na sila. So ganun lang mga kadudoy, babay na muna, at ilan lang naman yung mga damo dito. Mas marami dun sa kabila kasi hindi natin yung dun na-sprayhan, masupit. Tinulang yung aking binili, ang dami. Ayan mga kadudoy, ayan yung ating mga fish palutang-lutang sila tuwing maga. Malamig ang panahon, malinaw na yung tubig natin mga kadudoy. Ayan. So, tingnan nyo mga kadudoy, kahit matagal na hindi masyado humuhupa yung tubig natin dito, kasi bukal yan dyan sa ibaba nang hinukay namin yan yung summer, talagang nagkakaroon yan ng tubig dyan. Kaya medyo parang balon na itong lasdaan na ito, hindi to agad-agad mawawala ng tubig, kasi may source ng tubig yan sa itaas. Talagang umaano yung tubig, yan sila. So hindi pa sila ganun kalaki mga kadudoy. Punan natin muna sila ng pagkain, kasi mamaya may gagawin ako. Iwanan na lang natin sila ng pagkain, mamaya ubusin naman nila yan. Ayan mga kadudoy, andito na tayo ngayon sa pangatlong pahina ng ating palayan. At hindi pa ito na ara-araro. Tingnan nyo naman yung mga kahoy-kahoy na tinatawag namin yan. Napakadami na. Subutin naman yung isprehan ko dito, ay medyo nalanta naman, so walang problema to. Uulitin na natin ang spray ito. Pero paano naman ito? Yung lalaki. Ito mga kadudoy, bubunutin ko to isa-isa. Yung iba naman tabasin ko, pero yung malalaki bunutin ko to, kasi ito pag tinabas ko ay papangit ito siya. Yung kanyang mga kahoy ay dyan nakalatag, pangit yung maging itsura. So isa-isahin ko talaga itong kuhanin. So ito yung before natin. So tingnan nyo na lang mamaya kung ano yung maging resulta nyan. Pero habang makulimlim pa, malilim, samantalahin ko na itong makakuha ng kwan dito. Ayan mga kadudoy, babay na muna. Ayan mga kadudoy, grabe medyo nabawasan na natin dito. Yung mga ganito yung tinatanggal ko mga kadudoy. Yan ang tataas niya, mga kahoy-kahoy na yan. Kagaya yun dun sa kabila dami. Yung mga ganito pinagbubunot ko to. Putol pa nga tigas na yung iba. Pero iba ay malambot lang, para hindi masyadong mahirap pag inararo na. Pero ito mga kadudoy, lampas taon samantalang nakaraan wala pa yan. Dapat inisprehan ko na lang to lahat pala Doble pa tuloy ako ng trabaho. Grabe kayabong yan.
Nadublihan pa ako ng trabaho. Hintayin mo. Kasi laki ng puno niya, no? Mahirap na araruhin yan. So duble trabaho ako ngayon. So, kung alam ko lang noon, medyo maliit pa sila. Dapat yung buong taniman, inisprehan ko na lang. Para sana yung naging itsura niya ngayon ay ganito. Parang sunog siguro ay hindi pa umabot sa ganito nakataas bago maararo. So lesson learn yan sa atin mga kadudog. Sa sunod yan na lang gawin natin. Ayan, babay muna. Bakbakan natin to. Ayan mga kadudog, trabaho muna tayo. Tumambling na yung camera natin mga karudi. Hindi na kinaya. Yan mga karudi, abusin ko na lang dito yan. Yan. Hanggang doon. So mamaya lipat ako doon sa itaas. Tapos mamawer ko mamayang hapon mga karudi. Yan, babay na muna. Ay mga karudi, isang magandang hapon. Pakain tayo ng makulit natin mga chicken. Pukulit niya, no? Ang amo na yung mga yan mga kadude. Natin sila hindi yan na ano. Aray ko, masakit. Masakit ang kamay ko. Ito, masakit ang kamay ko. Mabait na mga yan. Iba talaga pag lagi mo silang inaano ng bigas, mabilis umamo. Kaliit. Yay! Hindi sila natatakot niyan. Alam nila may pagkain eh. Karut karut. Karut. Maliit-liit. 9 na piraso. Ikaw, lagyo ka. Lagyo ka. Karut. Hindi ka makakaon yan ka doon. Karut. Dali. Ito may pakpak na. Ito pa rin. Karut. Sana yung mailap kayo na. Ikaw yan eh. Karut. Yan yung mailap ka. Karut. Hindi ka makakain dyan. Karut. Karut. Itong inahin. Survival. Karut. Parang mawawasak na yung pag-flavor kasama. Maamo sila, maamo. Sige na, babay na. Ano ba? Wala ah. Nakita mo? Wala ah. Bye. Ayan mga kadwis, ang magandang maga. So malilim na rin ngayon dito kasi may bubong na tayo. Pakain tayo nating mga isda mga kadwis. Andyan sila oh. Pati yung mga hito nakain na. Ayun oh. Yun. Kuwanto mga kadwis, native to yung pantat lang ito dito sa ilog talaga. Hindi ito yung hito na breed. Kasi nakatakot yun, baka kainin niya yung mga isda. Pero yung hito kasi na
native namin dito sa ilog. Ito naman ay hindi na nangangain ng kuan. Ayun sila, malaki na yung mga hito. Ang bilis oh. Hintayin natin mga kadudi maubos yung isang ganito. Tapos didagdagan natin sila. Ayan, dami na sila. Malaki na ibang tilapia mga kadudi. Ang bilis lang oh. Ayan oh. Malaki na yung isa. Tapos may bukod pa dyan sa may malaki talaga. Ayan, ang bilis nila lumaki. Oh, may mga pula-pula tayo mga kadudi. Oh, ang ganda ng itsura niya, pula-pula. Ayan siya. Ayan sila. So malaki na sila mga kadudi. Pero dinadagdagan namin ito. Bala ko nga dito mga kadudi maglagay ng kuan, yung parang uwang bla. Yung parang hipon siya na malaki sa ilog namin dito. Pag ano, maglagay tayo. Ayun yung malaki. Oh, lumabas na siya. Kakain niya lang. Yan, pag alam nila marami oh. Dito natin sila bigyan sa malapit para kitang kita sila mga kadudi. Ayan sila. Ayan. Diyan natin sila bigyan sa malapit para lalapit sila dito. Ayan, ang dami. Ayan. Hilap din sila. Kaya kadudi, babayin muna, pakainin natin yung isda natin. Ayan mga kadudi oh. Pangalawang kuha na natin to. Pangalawang takalan na. So kung mapapansin nyo mga kadudi, yung kangkong natin ay gumagapang na sa ibaba. Ang bilis lang. Ilang buwan pa lang to. Ay abutin ng kalating taon yung mga kadudi, makuha na yan. Marami na yung mga kangkong dyan, mga malilim na yan dyan sila sa ilalim. Maganda na yung kanilang kuwan dyan. Magiging parang palaisdaan na itsura niya. Kasi marami na silang mga masisilungan o maaano na lumot. Kasi may ano na, may mga kangkong na. Madami na yan hanggang doon sa kabila. Umahaba na rin yung mga sibol doon ng kangkong natin sa kabila. Yan. So wala pa naman mga kadudi, 3 weeks na sila ngayon. 3 weeks na sila. Hindi pa, 3 weeks sila sa Miyerkules. 3 weeks na sila sa Miyerkules sa mga kadudi sa atin. Malaki-laki na rin sila oh. Pwede na pampaksiw, bilis lang. Abutin siguro itong mga 3 months mga kadudi, malaki na to. Kasi malaki na sila, 3 weeks pa lang. Wala pa isang buwan. Tingnan natin mga kadudi kung makapag-breed sila dito. Kung dadami pa sila ay siyempre 300 piraso yan. Iba pa yung mga idinadagdag dito galing sa ilog. Pero tingnan natin kung talagang magkuhan sila, mag-multiply sila, kung dadami pa ba ito. Subukan natin. Pero kung mapapansin nyo mga kadudi, nagmawer na ako dyan oh. Mahawa na yung paligid. Kasi kung halimbawa iinit at pwede itong silaban ko to, kasi para makapag-umpisa tayo ng hukay dyan kahit na paunti-unti. Importante pag wala tayong ginagawa sa hapon, pag malilim, maghukay tayo ng maghukay dyan. Basta hindi na walang tubig para makuha na natin yung pangalawa. Maiporma man lang natin ba. Yan ako, mapapansin nyo, mahawa na yan, malawak na yung pinahawanan ko dyan. Kasi hanggang dun yan, balang araw mga kadudi sa kabila. Kaya dahan-dahan lang natin kasi matubig ngayon. Hindi tayo pwedeng grass cutter ng husto. Madali lang yan, ikuha lang naman natin yung mamawer. Tapos pagka sobrang init, silaban na lang natin yan. Mga kadudi, babay na muna at titingin-tingin muna ako sa ating mga fish dito. Bye. Ayan mga kadudi, isang magandang umaga. Hinog na yung ating langka mga kadudi. Ayan. Malambot na oh. So it's time to open. Tingnan natin kung masarap ba itong ating langka, no? Open na natin. Yan. Tingnan natin mga kadudi kung matamis. Mamaya unahin natin dito sa gitna, no? Kadudi, sure, hinog na, huh? Bango-bango, bango-bango mga kadudi, ang bango-bango. Hindi. Tingnan natin mga kadudi kung masarap. Tingnan muna natin ang isang hibla niya. Natin.
Okay. Sarap nga. Kumakatas-katas na siya mga karuri. Biyakin pa natin na isa. Ano? Sarap niyan. Ibigay natin sa kabilang bahay. Ay mga karudoy, gawin natin ito bigay natin kay Nanay Igor yung iba mamaya. Sarap siguro, wala pa tayong kain mga karudoy. Baka maano tato nito, masakitan natin yan. Wala pa tayong almusal. Hindi na masyado malagkit yung kanya, yung kanyang lagta kasi hinog na Sarap. Yan karudoy, babay na. At ayusin na natin ito. Sarap naman. Ay mga karudoy, isang magandang maga. So tingnan natin yung ating isang palayan dito na kailangan na nating taniman. Ito mga karudoy, paano ba yan uminit na uli? Hindi pa ako nakapagtanim, uminit na. Hindi naman ito. Ay, ito talaga yung late na talaga ako dito mga karudoy. Ito, kailangan ko na naman isprehan to. May habong na naman yung mga damo sa paligid. Yung tubig kasi alanganin, no? Tingnan nyo, ganyan lang yan. Ano ba yan? Dito. Alanganin talaga yung tubig. Isang ulan na lang sana ito mga karudoy. Okay na to eh. Isang ulan na lang talaga. Kahapon mga karudoy dito ako. Sakit yung likod ko dito kahapon. Gawa ng nilakihan ko itong mga pilapil niya kasi hanggang dun, oh. Simula dun sa ibaba hanggang dun, padiretso. At saka simula din dito, paibaba dun hanggang dun sa pinakaibaba. Gawa ng sobrang walang kuwan na tubig. Ito, pinaagusan ko nga yan dito mga karudoy. Simula yan sa kanal, oh. Hinarang ko nga yan dyan para makapasok doon sana. Kaso ang problema mataas doon sa kabila, hindi naman kaya. Kaya tinaasan ko yung mga pilapil dyan hanggang dito. Para sana magkaroon ng stock na to. Umaano sumisinip ayan, tuloy-tuloy yung daloy ng tubig pero sumisinip naman. So yun ang mahirap. Kaya iwan muna natin yung chinilas natin dito. Tingnan natin yung improvement ng tubig dito kung umano ba ito dito, oh. Ito lang yung tubig natin. So kakaunti talaga. Taga kayang anuhin to.
So, tingnan mo, ito yung ginawa ko kahapon, oh. Yan. Isa ko lang ginawa, nilakihan ko talaga yung kwan dito, pilapil, kasi maliit na sobra yan, oh. Tingnan nyo mga karudoy, nadalo yung tubig eh. Kaso nawawala din naman. Kaya wala tayong magawa talaga nito. Sayang yung tubig, oh. Pinaano ko pa ngayon hanggang dito, oh. Nagyan ko pa ng kanal yan habang ginagawa ko to. Pero wala, oh, nawawala din naman dito kasi malaki yung bitak ng lupa sa ilalim. Dito siya, oh, tumatagos na siya doon sa ibaba, oh. Yan naman yan. Paano tayo magkapuno ng tubig dito? So ito yung ginawa ko kapon mga karudoy, nilakihan ko yung mga pilapil hanggang doon kasi ang liit na talaga yan. Meron pa nga ako ditong gagawin sa ibaba, oh. Tingnan mo naman yan, oh. So dito may tubig na, oh, may butas mga karudoy, may kwan dito yan. May ano, nasinip yung tubig, marami dito yung tubig mga karudoy, oh. Kahit paano may tubig na dito sa ibaba. Pero hindi siya ganoon kasi ka kwan pa talaga at uminit na naman. Paano na tong kuha natin na to? Buti sila dito nakapagtanim na, nauna kasi sila nakaraan. Kaya yung ito din sana, o lakihan ko din sana tong pilapil na ito. Tingnan mo, tigas. Hindi talaga pwede kunin ng kuha natin to. Ang traktor natin na maliit, gawa ng kaya tinatawag natin ito yung mga karudoy na bao-bao. Hindi niya kakayanin to. Madikit pa to, sobrang lagkit niyan, kulang sa tubig yung palay natin. Tubig dito, ay tingnan mo naman eh. Sisinip na naman doon sa kabila. Kasi hindi talaga malakas yung daloy ng tubig. So, wala tayong magawa dyan mga karudoy. Asa tayo nito sa sana umulan kahit na 1-2 oras lang pag malakas. Okay na to eh. Kaya na ito. Tuloy-tuloy yung agos ng tubig eh. Magdamag ba naman yan, halos wala namang nangyari kasi malaki pa yung bitak dito sa ibaba. Hindi pa kaya talaga mag-ipon ng tubig na kuan. Yung raro natin, oh. Hindi pa kaya talaga mag-ipon ng tubig, pero gawan ko ng paraan yan, yung ditong tubig, doon na tubig, pasinipin ko doon sa kabila na lang siguro kasi mayroon din yan doon eh, bukod dito, oh. Para kung umulan man ay wala talaga mga karudoy. Tingnan mo naman yung dito kahapon, oh. Inanano ko rin yan, hindi rin makaakyat sa itaas kasi mataas dun kasi. Hindi rin kaya, oh. Ginawan ko rin yan ng ano dito, oh. Na ano naman siya eh. Ang tubig naman kahit paano, pero hindi talaga kalakihan, kaya kaunti pa rin talaga, kulang na kulang pa to. Buti sana kung nakaganito na yung putik eh, pwede na yan eh. Pwede na maras yan. Problema natin doon sa kabila, malawak pa, hindi pa doon kaya talaga. Dito may tubig na eh. Basa na dito yan eh. Kaya gagawin natin, huwag na lang natin padaluyin yung tubig dito mga karudoy. Sarado na lang natin dito yan. Huwag na natin patubigan dun sa kan. Dito natin padaanan yung tubig sa kabila, oh. May tubig kasi mga karudoy, kanal yan, pupunta dito. Gawin natin dito natin padaanin. Yan. Dito na lang tayo magpadaan ng tubig para mauna dito sa itaas. Ay, kahirap ng kuwan. Kahirap ng life ng magsasaka. Kaya dito na lang natin ito ang tubig ng karudoy. Ibuhos ba para makapunta rito. Ay, pero hindi naman makakuha yan dito. Sabi siguro hanggang dito na lang talaga yan. Grabe yung
Didiskarte naman tayo ng kahit paano eh. Yan mga kaluloy, mahirap yung mga taniman na ganito na hindi irrigated kasi mag-aantay ka sa pasya ng panahon kung pagbibigyan ka ng tubig o hindi. Isang ulan na lang ito mga kaluloy, okay na ito eh. Isang ulan na lang yung hinihingi ko dito, siguradong ano na to, malilinis na. Wala kagaya niyan eh. Meron naman dito mga karudo yung iba eh. Dapat talaga to maano muna, mapadaanan talaga ng ano to. Kahirap ng life. Ay mga karudo, babay na muna ate. Ito yung ating pinoproblema ngayon. Hindi ako makapagtanim ng maaga. Ay, babay na muna mga karudo. Tayo magpakain ng isda natin sa kabila. Ngayon doon nag-i-spray si Gaga doon sa dalawa nating palayan din. Ito na lang yung problema ko, itong pangatlo na to eh. Naantala to kasi medyo burubundok. Hindi nadalo yung tubig dyan, no? Sobrang kaunti. Okay lang mga karudo, i-maintain na natin sa susunod itong mga pilapil para mabilis mapasukan ng tubig kasi puro to bitak gawa ng galing sa tag-init. Yan mga karudo, babay na. Ayan mga karudo, makikita kaya natin yung mga fish. Ayan sila oh. Pag umaga papalutang yan sila eh. Ganda nila tingnan sa umaga, papalutang sila. Ayan. Dapat sa sunod mga kaluloy, cellphone na rin dalhin ko para makita natin kung papalutang sila dito sa umaga. Tuwing umaga papalutang sila eh. Pag ano pa lang yung init. Yan.